Hello po. Real talks lang para dito sa kaming midterm election. Okay, so tinitignan natin yung mga ginagawa ng mga candidates or yung nag-file ng kanilang certificate of candidacy for this midterm election. At kung minsan tayo ay natatawa, natutuwa, nai-entertain, at kung minsan naiinis din sa mga nangyayari. Okay, bakit? Kasi para sa akin, yung mga bagay-bagay na dapat nilang gawin as candidates ay parang nakakalimutan o nababaliwala. Okay. Kasi ang concern ng sa nakikita ko, ang concern ng mga candidates ay kung paano sila maka-join doon sa mga malalakas na political parties para ma-ensure yung kanilang panalo. Okay. So, yun lang. Kasi, siyempre, pag malakas yung political party, then, malakas din yung chance ng kanilang panalo. Ngayon, sana, hindi lang ganon, na basta sikat, basta manalo, yun na yun. Para sa akin, dapat kung ikaw ay nag-file ng certificate of candidacy for for elected public offices, dapat talagang may desire ka na makatulong sa bansa o makatulong sa mamamayan, para makatulong para aangat ang Pilipinas sa iba't ibang aspekto. So, yan. So, ang tinutukoy ko, kung ikaw ay candidates, talagang dapat mayroon kang commitment o you are committed o mayroon kang desire o mayroon kang determination to help the country. So, paano yan? The first thing is, dapat mayroon kang plano. Kaya nga, yan yung platform. So, yan yung course of action na dapat mong gagawin kung ikaw ay nanalo. So, dapat nakatutok doon. Tayong mga Pilipino naman, kung pipili tayo ng dapat iboto natin yung mga candidates na may platform. Hindi lang yung sikat na ganito o nagbigay ng ganito, then sila nang iboboto natin. I-widen natin ng ating pananaw. Siyempre, yung mga candidates ay sila, kung tutuusin, sila yung magiging instrumento para madibilap ang ating bansa. Ngayon, siyempre, marami din yung mga candidates na mag-present ng kanilang plataforma, ay anong tawag yan? Platform, So, marami din sila, halimbawa, mag-present ng kanilang platforms. Ngayon, tayong mga voters, tignan natin yung mga may platform na achievable o kaya'y talagang makakatulong sa bansa natin. At the same time, tignan din natin yung tao kung yung tao na yan ay determined na i-implement niya yung kanyang So, yan ang isa sa mga bagay-bagay na dapat
i-advocate natin sa mga Pilipino, wag tayong based sa sikat. Wag tayong based doon sa mga political dynasty. Dapat tignan natin yung platform o yung magagawa ng mga candidates once they are elected. Yung mga political dynasty na ganun-ganun, wag na. Pana tayo ng iba. Okay. Isa pa, yung mga may mga kaso na candidates, wag na rin. Pagkatapos yung mga maka-China, wag na rin. Okay. So, ganun lang. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.